Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong pagpapatuloy ng sangkatutak. Actually, tama si BP Sara eh. Yung pagpapatuloy ng wala silang kaso, kaya po sila hearing ng hearing para makahanap. Nakita nyo po, nakita nila yung Mary Grace Piatos. Tapos may mas malala pa raw sa Mary Grace Piatos. Yung mga resibo, no? Sa ginagawa po nila, talagang walang katapusan eh. Lahat po na resibo ng ginagastos ni BP Sara, grabe po itong mga to. Okay, daig pa nila yung COA. Hindi naman po kayo COA, hindi nyo po trabaho yan. No? Ayan po, ayon po dito, si Chua po, ang sabi po ni Chua, chorya niya o hinala. Hinala niya ay mas malala pa po ang problema sa mga resibo kaysa dito kay Mary Grace Piatos. Akalain nyo, iniimbestigahan nyo pangalawa sa pinakamataas na Pangulo ng Pilipinas dahil sa hinala ni Chua? Hinala ba kayo talaga? Ito naman po, ayon naman po kay Pimentel. Grabe po. Zero. Wala po ni isang kusing. Zero ang budget po para sa Mindanao Railways. Alam niyo po ang komento ni Pimentel? Sabi ni Pimentel, ano ba yung Mindanao Railways? Parang naligo lang yung presidente, paglabas, inabandona na. No? Naligo lang si BBM, tapos ayaw na natin yan. Ganun lang po ba kadali? Lahat po ng inaral dyan sa railways, kung saang mga estasyon, gumastos na po tayo dyan sa mga study. Ewan ko kung anong tawag sa mga study niyan. Kung saan dadaan, kung phase 1, phase 2, phase 3, no? Naligo lang daw si Marcos, Mindanao Railways. Ganun pa kadali. Anong uri ng gobyerno to? No? Matagal po sinimulan yung pagpaplano niyan hanggang makarating kay Pangulong Duterte, nagkaroon na ng itsura. Meron na magpupondo, meron ng mga phase 1, phase 2. Sa isang Pangulong nalig, para lang daw naligo, hindi naman sinabi naligo, para lang daw naligo. Paglabas ng banyo, abandona natin yan. Yung ganong kalaking proyekto na dumaan sa kung ano-anong pag-aaral, pinonduhan ng mga kung ilang taon, idadrop lang dahil bakit? Kasi pag hindi niya drinap yan, magawa man yan, sasabihin kay Duterte yan. Napakabababaw. Alam niyo po, ang daming binintang nitong mga hinayupak na mga dilawan na lahat po ng inabutan ni Tatay Digong, tinuloy niya, tinapos niya. Lahat po ng planong nakita niya na nakasalang, wala pang pondo, hinanapan niya ng pondo. Kaya nga claim ng claim yung mga tukmol eh. Claim ng claim sila na kay credit grabber pa si si Tatay Digong pang credit grabber. Isa po walang napatapos si Pinoy. Ang ginawa po ni Pangulong Duterte, lahat na nakasalang, na pinag-aralan na NEAP, na approve na, inihanap niya na magpupondo. Kaya kita po ninyo, panay plano po yung kay Pinoy. O kung may plano na, hanapan na ng pondo. Ito po, kay Tatay Digong, yung Mindanao Railways na yan, meron na pong magpupondo niyan. China. Kompleto na po. Tapos na po tayo sa pagpaplano, may phase 1, phase 2. Na-delay lang ng konti. Bakit? Kasi nga, nagpandemya eh. Willing to wait naman tayo dapat. Follow up lang. Diyan po natin makikita kung anong uri, no? Si Pinoy pa rin subject nyo. Utot mo. Nabanggit lang si Pinoy pa. Wala akong tiyaga sa'yo ngayon. Si Pinoy raw ang subject. Si Pinoy daw yung subject natin. Magpakatino naman kayo. Pwede naman maging troll ng... Okay. Balik tayo, no?
Alam niyo po, marami po panay approve lang eh. Kasi alam niyo naman mga mahilig lang sa magagaling lang po sa planuhan. Yung mga dilawan, kakamping. Lahat po ng mga may approve na ng NEAP nung panahon ni Pinoy pero walang budget. Hinanapan po yan ni Pangulong Duterte. Kaya nga po pinakamarami. No? Kaya nga po yung build, totoo yun eh. Ngayon, magtataka po kayo. Ni isa po, wala po nasimulan, di ba? Lahat po ng mga pinagmamalaki ni PBBM, ni BBM, na mga proyektong natatapos, nasimulan na po yan lahat ni Pangulong Duterte. Ngayon, kung hindi nasimulan, pinatigil. Alam niyo po, etong Mindanao Railways, ako nakita ko kasi to sa actual, kahit na ilang beses nyo pa ito marinig sa akin, nakita ko kasi sa actual to eh. Yung barangay captain na pangakuan ni Mayor. 'Di ba? Pag nagkita sila ni Mayor, may chance sila bubulong yan kay Mayor. Mayor, yung pinangako mo na covered court dun sa barangay namin. Ay, oo nga pala, Kap. Totoo po yun. Kinakailangan mag-follow up. Ang ibig pong sabihin nung mag-follow up ka, pag pinatawag kayo sa mga activity ni Mayor, naroon ka dapat. Kasi sumusuporta ka, di ba? O, yun yung sinasabi natin eh. Sinusuportahan mo yung Mayor, bubulungan mo lang. Mayor, kunwari lang yung mga bulong-bulong na palo, pero gusto lang ng Mayor, makita ka nakasuporta sa kanya. Yan po ang katotohanan ng politika. Di ba? Eh, nangako nga sa'yo. Nangako na nga yung Mayor na ipagtatayo ka. Siyempre, alam niyo yung mga Mayor, pag nagsalita yan doon sa mga kababayan mo, di ba? Oh, Kapitan, wala ka palang bubong dito. Palagyan natin ng bubong to. Tuwan-tuwa ka naman. Pero pag hindi ka naman umaatin sa mga paano ni Mayor, di ba? Maraming ano si Mayor, yung mga Mayor, maraming mga activity yan eh. Pag hindi ka naman umaattend, hindi ka talaga mabibigyan ng covered court. Ganun po yung politika sa local eh. Kaya attend sila ng attend eh. Nakikita nyo ba, kompleto yung mga congressman pag nagbibigay ng ayuda si Martin? Kinakailangan nila yan kasi yan po yun, ganun po talaga yung mga politiko. Kahit hindi sa lugar nila, kahit sa Mindanao, naroon sila. Para pag dumating si Martin, palakasan ng palakpak yan. Yung may pinakamalakas na palakpak, yun yung uunahan na isusunod na bibigyan ng ayuda. Okay. Ano po yung point ko rito? Ano yung gusto kong palabasin? Ang gusto kong palabasin, tayo, may pondo na yung China. Siyempre, gusto naman ng China, eto wala po akong pakialam sa mga, hindi naman ako presidente. Pero kung pupondohan ko yan, gusto naman ng China na makita ko naman na seryoso ka, na kaibigan tayo. 'Di ba? Kasi iba yung sinasabi na ng ginagawa niyo, iba na yung sinasabi niyo eh. Si Duterte, alam ko kaibigan ko eh. Kaya pupondohan ko 'yan. Ako na nga magpopondo eh, 'di ba? Eh instead po na i-follow up natin sa China, makipagmabutihan tayo. Mindanao Railways lang po to, wag po kayong palag-palag yung mga utak nyo